Taong 1984 sa Ilocos Norte, sa pagitan ng mga malawak na palayan, tabako at ilog, may isang binata na naging alamat. Hindi dahil sa kayamanan, hindi rin dahil sa kapangyarihan ng tao, kundi dahil sa isang sumpa at isang biyaya. Arturo Andaya ang pangalan. 20 taong gulang, anak ng isang magsasaka. Tahimik, mahiyain, pero matalino at madiskarte. Pero mabigat ang puso. Sa baryo nila, hindi lang siya kilala, kinakatakutan din. At ang kanyang kwento nagsimula sa dugo. Sa likod ng baryo, may maliit na katayan. Doon, kada madaling araw habang tulog pa ang karamihan, nagtatrabaho si Art. Ang sahig laging basa ng dugo. Ang hangin puno ng amoy ng bakal, asim at kirot. Ang mga pader sanay na sa iyak at ungol ng mga hayop. Art, ikaw nga tumapos dito. May katikasan eh. Sigaw ng kasama habang may kalabaw na pilit nilang hinihiga sa sementadong sahig. Sanay na si Art sa trabaho. Mabilis ang kamay. Matalim ang mga kutsilyo. Bawat palo, bawat hiwa, bawat sigaw ng hayop, bumabaon sa kanyang dibdib. Kapag nakikita niya ang kalabaw na halos may luhang tumutulo sa gilid ng mata, kumakabog ang kanyang puso. Pasensya na, kailangan ko to. Bulong niya habang inaabot ang leeg ng mga kawawang hayop. Sa kalabaw naman, tinutusok ng matulis na bagay sa may uluhan, saka pinapalo ng mabilis. Tutumba agad ang kalabaw. At gabi-gabi, sa kanyang pagtulog, bumabalik lahat. Mga panaginip ng daang-daang hayop, lalo na ng mga kalabaw na umaalulong, humahabol at umiiyak sa kanya. Ang mga mata nila puno ng hinagpis. Ngunit isang gabi, may kakaiba. Isang kalabaw ang dinala sa katayan. Malaki, malakas. Sabi ng matatanda, yung kalabaw na yon ang huling lahi ng isang linya ng alagang kalabaw na minsang nagligtas sa baryo noong panahon ng tagtuyot. 20 lalaki ang humihila pero walang makapagpabagsak. Ang hayop lumalaban, parang ayaw mamatay. Habang hawak ng mga tao ang lubid, sigaw ng isang veteranong partidor, "Art! Ikaw na tumumba!" Sigaw niya. Lumapit si Art. Nanginginig ang kamay, hindi dahil sa takot, dahil sa nagkatitigan si Art at ang kalabaw na lumuluha. Parang nagmamakaawa kay Art. At sinabing, "Parang awa mo na. Wag." Sa mga oras na yon, pumikit si Art. Lumapit sa kalabaw, hinawakan ang ulo. Sa isang iglap, gamit ang husay at lakas na sanay sa katayan, natumba niya ang kalabaw. Bumagsak ito sa sahig at sa unang hiwa ng kanyang kutsilyo, isang malakas na alingaw-ngaw ang kumalat sa buong katayan. Sumigaw ang mga kasama na paatras. Si Art biglang nawalan ng malay. Habang wala sa malay, nanaginip siya. Isang liwanag, at mula sa liwanag, isang nilalang na hindi niya maipaliwanag. Isang napakalaking kalabaw na may katawang tao, balot sa gintong liwanag, may mata na sing liwanag ng buwan. "Masaya ka ba sa ginagawa mo?"
ang pumatay ng mga inosenteng nilalang na ang tanging hangad ay magsilbi sa mga taong tulad ng ama mong magsasaka. Boses nitong parang nagmumula sa lupa at langit. Si Art nakaluhod. Wala akong magawa. Kailangan ko ng pera para sa pamilya ko. Kung hindi ako magtatrabaho rito, wala kaming makakain. Ito lang ang alam kong gawin, ang pumatay. Umiling ang espiritu. Ang tinig parang malumanay na kulog. Maraming paraan para mabuhay. Hindi mo kailangang ibuhos ang dugo ng katuwang mo sa lupa. Tandaan mo, ang kalabaw hindi hayop lamang. Katuwang sila. Hindi ko na mabilang ang mga itinumba mong kauri ko, bata. Pero hindi kita sisingilin. Sa halip, bibigyan kita ng pagkakataon. Ang pagkakataong magbago. Gamitin mo ang abilidad mo sa ibang bagay, bata. Dahan-dahan itong naglaho. Parang usok. Naiwan si Art. Umiiyak. Nakaluhod. Nagising siya 3 araw ang lumipas. Nasa kanyang bahay. Sa tabi niya, umiiyak ang kanyang ina, si Aling Marta, at ang kanyang ama, si Mang Celso. Katabi rin nila ang kanyang napakabatang kapatid, si Lira. Anak, akala namin wala ka na, bulong ng ina. Hinaplos ang buhok niya. 3 araw kang walang malay, dagdag ng ama. Nanginginig ang boses. Si Lira naman ang mahigpit na yumakap sa kuya niya. Tahimik lang si Art. Tinignan ng pamilya niya, ang mga matang puno ng takot at pag-ibig. Sa loob-loob niya, para saan nga ba ang perang naiipon kung ang kapalit ay luha ng mga mahal niya? At nang siya ay mag-isa sa kanyang silid, napansin niyang may matigas sa kanyang bulsa. Dahan-dahan niyang inilabas ito. Isang mutya, maliit, kumikislap na parang bituin na kulay ginto. Napakagat siya sa labi. Hindi ito pangkaraniwang bato. Ito ang iniwan ng espiritu ng kalabaw. Ibig sabihin, totoo ang panaginip niya. Kinaumagahan, tumayo si Art. Iniwan niya ang trabaho sa katayan. Bumalik siya sa bukid ng kanyang ama. Nag-araro, nagtanim. Sa unang pagkakataon, huminga siya ng maluwag. Pero sa paligid, may mga bulong-bulungan. May nawawalang kalabaw. May mga natagpo ang gutay-gutay ang katawan sa gubat. At may mga nagsabing bumabalik ang mga aswang. At sa bawat gabi na dumadaan, lalo niyang nararamdaman ang bigat ng mutyang hawak niya. Parang may misyon siyang hindi niya pwedeng takasan. Sa baryo, nagsimulang kumalat ang takot. Mga magsasaka, nagkwekwentuhan sa tindahan. Sabi nung isa na bumibili ng isang takal ng asukal, "Pare, alam mo ba yung alamat ng mga lahi ng kalyon? May isa daw dito sa baryo. Siya ang kahuli-huli ang lahi ng mga kalyon. Galing sa lahi ng mga aswang. Malalakas, mabilis, parang bakal ang mga buto. Hindi tinatablan ng bala." Ha? Baka siya yung tumira kay Kapeling, yung namatay kahapon sa gubat. Kutay-kutay ang katawan nun. Sagot ng kakwentuhan niya. Pero umagit na sa usapan ang tindera na halatang naniniwala sa chismis. "Hoy, huwag nga kayo dito magchismisan. Baka malasin ang paninda ko. Alis yan." Tahimik si Art. Nakikinig lang. Pero sa puso niya, unti-unting bumabalik ang tinig ng espiritu. At doon niya naisip, baka hindi sumpa ang mutya.
Baka ito ang kanyang bagong tungkulin. Nang gabing yon, naglakad siya sa palayan, tahimik. Ang buwan, bilog. Ang mga palay, humahampas sa kanyang binti. Hawak niya ang mutya, mahigpit, parang ayaw niyang pakawalan. Kung totoo man to, kung ako nga ang napili mo, handa akong tayuan ang tungkuling ito. Bulong niya sa hangin. At mula sa di kalayuan, may tunog. Narinig ni Art ang iyak ng hayop at sigaw ng tao. Kumabog ang dibdib niya. Tumakbo siya sa direksyon ng ingay. Ang mga palay humahampas sa kanyang katawan hanggang sa marating niya ang gilid ng kalsada kung saan nakatambay ang isang malaking truck. Nandoon sa ilalim ng anino ng poste, nakita niya ang mga tao ng kapitan, mga poachers na tinatalian ng lubid ang leeg ng kalabaw ng kanyang ama. Ang mga mata ng hayop, dilat, puno ng takot. "Itawan niya yan!" sigaw ni Art. Tumawa ang isa sa mga goons. Naninigarilyo. "Oh, Boy Partidor, ikaw nang tumira dito. Sa'yo na yung hita," sabi nito, sabay tawa. Lumapit si Art. Mahigpit ang kapit sa mutya sa kanyang bulsa. Pero bago pa man siya makalapit, biglang kumilos ang tatlong lalaki. Sinuntok siya at sinikmurahan, sinipa sa dibdib, at natumba siya sa putikan. "Bata, mag-ingat ka sa binabangga mo," sabi ng isa sabay tawa. At inundayan siya ng bolo. Sa iglap na yon, nagliwanag ang mutya. Tumigil ang mundo. Ramdam niya ang kakaibang lakas na bumabalot sa katawan niya. Ang kanyang mga kamay parang bakal. Ang kanyang dibdib parang may apoy. Hinawakan niya ang bolo at hinila sa kamay ng lalaki. Hindi siya nasugatan, at sa isang iglap, itinapon niya ang lalaki na parang laruan. Bumangga sa puno ang katawan, nawalan ng malay. Ang iba, umatras, nagulat. "Mutya! May hawak siyang mutya!" bulong ng isa, nanginginig. Bumaba mula sa truck si Kapitan Rogelio Salazar. Malapad ang katawan, nakabarong, nakangisi habang may hawak na baril. Lumapit siya kay Art. Mabagal. "Hoy, Partidor, huwag ka nang pumalag." Sabay putok malapit sa paanan ni Art. "Palalampasin ko to dahil sa kontribusyon mo sa katayang ko. Pero sa susunod..." Sabay tumawa si Kapitan. Magpasalamat ka na lang kung baril ko ang nakatutok sa'yo. Hindi mapupulang mata at matatalim na pangil, bata." Tinalikuran siya ng kapitan at sumakay muli sa truck. Umalis ang grupo. Iniwan si Art sa gitna ng daan. Duguan pero nakatayo. Hindi naman nagpatinag si Art. Sa halip lalo siyang naghandang lumaban. Sa mga sumunod na linggo, pinanatag niya ang katawan niya. Gumawa siya ng sariling sandata, mga sibat mula sa kawayan, mga palakol na hinasa, mga patibong na tinanim sa gilid ng bukid. Tuwing gabi, iniikot niya ang baryo, handang lumaban kung kinakailangan. At dumating na nga ang mga poacher. Isang gabi, habang nagbabantay siya sa gilid ng palayan, may tatlong lalaking pumasok sa kulungan ng mga kabayo malapit sa bahay nila Art. May mga dalang itak at sako. Mukhang kakatay sila ng kabayo on the spot. Si Art, na naglagay ng mga patibong sa mga lugar na malapit sa kanila, na may mga alagang hayop, ay dahan-dahan niyang hinintay hanggang sa maapakan ng isa ang patibong na nilagay niya roon. Sumigaw ito, bumagsak,
naipit ang binti. Mabilis siyang sumugod. Isang sipa, suntok, at bagsak ang dalawa. Nakatakbo yung isa. Pinagpatuloy ni Art ang pakikipagbanggaan sa mga poachers ng ilang gabi. At sa bawat tagpo, lalo siyang kinakatakutan. Kung ano-anong chismis na ang kumakalat sa baryo. Si Art, hindi tao yun! Bulong ng isa sa mga magsasaka habang pinagmamasdan siya mula sa malayo. Ngunit isang gabi, iba ang dumating. Tahimik ang gabi. Ang mga aso tahol ng tahol. Ang hangin malamig. Naglalakad si Art sa gilid ng kalsada nang maramdaman niya ang kakaibang presensya. Ang bubong ng bahay ni Aling Marta may aninong gumagapang. Ang pader ng tindahan may dumadaan na hindi nakikita ang mukha. Tumigil siya. Hinawakan ng sipat. At mula sa dilim, bumagsak ang isang nilalang. Isang katawang tao, payat at mahaba, pero ang ulo, walang mukha. Itim na walang laman, parang usok na gumagalaw. Tahimik itong humakbang, walang tunog, walang ungol, parang hangin na may katawan. Demonyo! Sigaw ni Art. Sumigaw ang nilalang. Mabilis, parang kidlat. Tumama ang mga kuko nito sa balikat ni Art. Bumaon. Napaatras si Art. Napangiwi sa sakit. Nagpalitan sila ng suntok at sibat. Pero bawat galaw ng nilalang ay parang wala siyang tinatamaan. Ang balat nito madulas. Dumudulas ang sandata niya. Napasigaw si Art sa sakit nang tamaan siya ng matalim na kuko sa tagiliran. Bumagsak siya. Duguan. Pero muli nagliwanag ang mutya. Ramdam niya ang apoy na umaakyat sa kanyang katawan. Tumayo siya. Hawak ang sibat. Kung hindi ka magsasalita, bibigyan kita ng katahimikan, bulong niya. Nagpang-abot sila. Mga ilang minutong madugong laban. Pero nung magkaroon si Art ng maliit na tsansa, sa isang mabilis na galaw, inihampas niya ang sibat sa dibdib ng nilalang at tumagos ito. Tumigil ang mundo. Ang nilalang nakatingin sa kanya at sa kauna-unahang pagkakataon, narinig niya ang boses nito. Mahina, puno ng pagod. Salamat. At doon niya napansin ang madilim na mukha nito. Unti-unting nagpakita ng anyo ng isang tao. Isa ring binata, sing edad niya. Nakangiti bago tuluyang naglaho. Napatitig si Art sa sibat na may dugo. Napaluhod. Hindi niya alam kung sino ang pinatay niya. Tao ba ito na isinumpa o nilalang na ginamit sa kasamaan? Pero sa huli, wala na siyang nagawa kung di ibigay ang huling tulong, isang mabilis na saksak para tapusin ang paghihirap nito. Mula ng gabing yon, tumibay ang paninindigan ni Art. Hindi lang laban sa mga poachers, kundi laban na rin sa mismong dilim na bumabalot sa baryo. At sa bawat araw na lumipas, lalong dumadami ang bulong. Napatay ni Art yung kahuli-huliang lahi ng kalyon. Nako, alaga ni Doña Villabuarte yun eh. Siya lang ang pumigil sa mga halimaw. Baka aswang din si Art. Pero kahit anong chismis ang marinig niya, wala siyang pakialam. Dahil alam niya, darating pa ang mas malupit na laban. Sa pagkatalo ng lalaking walang mukha, nakarating kay Doña Felisa ang balita.
ang tinaguriang La Serpiente, ang ginagalang na matrona ng baryo sa araw at halimaw sa gabi, ay umusok sa galit. At sa mahabang panahon, ngayon lang may bumangga sa kanyang mga tauhan, lalo na sa kanyang aswang na tagapagpatay. Ngunit ngayon, isang binata ang nagbuwag lang sa lahat ng yon. Pangahas na binata. Hindi niya kilala kung sinong binabangga niya. Bulong niya habang nakaluhod sa harap ng altar ng simbahan. Nakayuko at nag-aanyong banal sa mata ng mga tao. Ngunit sa kanyang isipan, inutos na niya si Kapitan Rogelio at kanyang mga tauhan ang magpapatumba kay Art Andaya. Kinagabihan, muling dumilim ang baryo. Sa malayo, narinig ni Art ang ugong ng mga makina, mga truck, mga motorsiklo, mga ilaw ng baril. "Partidor! Lumabas ka dyan!" sigaw ng isa sa mga tauhan ni Kapitan Rogelio. Ngayong gabi, matitikman mo ang tingga. Lumapit si Art galing sa palayan. Nakahanda. Ang sibat nakabaon sa lupa. Ang mga patibong nakapwesto sa paligid. Ang mga kawayan hinasa bilang sibat at binasa ng langis para madaling silaban. Pumutok ang unang bala. Tumama sa kanyang balikat. Ngunit sa halip na bumagsak, tumindig siya. Parang walang nangyari. Nagliwanag ang mutya sa kanyang dibdib. Hindi siya tinatablan! Sigaw ng isa. Nanginginig habang muling nagpaputok. Sa loob ng ilang igla, kumilos si Art na parang halimaw. Tumalon siya sa ibabaw ng isang truck. Pinunit ang bubong gamit ang mga kamay lamang at ibinagsak ang boteng may gaas na nasilaban. Umiiyak ng sigaw ang mga goons habang nasusunog ang kanilang mga bala at gasolina. Si Kapitan Rogelio natigilan. Este ka! Hindi ka tao! At bago pa siya abutin ni Art, tumakbo siya kasama ang natitirang tauhan. Iniwan ang iba sa gitna ng apoy. Ngunit hindi pa doon natapos. Pagbalik kay Doña Felisa, dala ni Kapitan Rogelio ang balita ng kanilang pagkatalo. Nanginginig siya sa harap ng kanyang amo. Ngunit hindi na siya nakaligtas. Walang kwenta! Malamig na sigaw ng matrona habang ang kanyang katawan ay nagsimulang magbalat. Ang kanyang balat ay pumusyaw at naging makintab na itim. Ang kanyang mata ay nagdilim na may gintong ningning. Ang kanyang bibig humaba at nagkaroon ng mahabang pangil. Nagkikislot ang kanyang mga buto habang ang kanyang katawan ay lumaki, humaba at nagkaroon ng malalapad na pakpak. Sa harap ng lahat, si Doña Felisa ay nagbagong anyo bilang isang dambuhalang ahas na may pakpak. Ang La Serpiente ng baryo. "Patawarin mo ko!" sigaw ni Cap. Ngunit sa isang iglap, nilamon siya ng halimaw. At sa kanyang pagkamatay, lalo pang lumakas ang halimaw. Sa gitna ng palayan, nakatayo si Art, nag-aantay. Ang hangin ay malamig, ang buwan ay pula, at ang mga damo ay humahampas sa kanyang binti. Nakahanda siya. At mula sa malayo, dumagungdong ang lupa. At sa itaas, bumagsak ang anino ng dambuhalang serpiente. Ang kanyang mga pakpak nagdudulot ng buhawi. Ang kanyang mga mata kumikislap na ginto.
Ikaw, isa ka lang sanga sa isang maliliit na puno. Sigaw ni Doña Felisa habang bumubulusok pababa. Ngunit sinalubong siya ni Art. Hindi na nagsalita. Diretsyong lumaban. Porsigidong patayin ang halimaw. Parang yung itsura niya noong nasa katayan pa siya. Pulido at walang emosyon. Sa kanyang kamay, hawak ang isang sibat na kawayan. Binasa ng langis at sinindihan. Nagpalitan sila ng mga hampas. Ang buntot ng serpente dumurog sa mga punong nakapaligid. At mga pangil nito halos sumubsob sa dibdib ni Art. Ngunit bawat galaw ng binata ay may apoy. Bawat hagis ng sibat ay may lakas ng mutya. Napaatras siya. Duguan. Halos bumagsak. Ngunit sa huling sandali, kinuha niya ang pinakamahabang kawayan, sinindihan, at sa paglusob ng serpiente, buong lakas niyang inunday ang sibat. Tumagos ito sa dibdib ng halimaw. Umalingaw-ngaw ang kanyang hiyaw. Nagliyab ang kanyang balat. At sa pagkahulog niya, yumanig ang buong baryo. Habang nilalamon siya ng apoy, tumitig siya kay Art. Sinusumpa kita. Bulong ng halimaw sa kanyang huling hininga. Hindi ka kikilalanin ng mga taong pinoprotektahan mo. Hindi bilang tao, kundi bilang halimaw. Pero hindi pa rin nagsalita si Art. Tinapakan niya ang mukha ng halimaw na unti-unting tinutupok ng apoy at naging abo. Ngunit tama ang sumpa. Lumapit ang mga tao ng baryo sa engkwentro. Nanginginig. Nakita nila si Art nakatayo sa abo. Ang mga mata ay kumikislap na ginto sa dilim. Ang kanyang katawan puno ng sugat ngunit hindi bumabagsak. Ang mutya sa kanyang dibdib kumikislap. Hindi si tao. Bulong ng isa. Halimaw! Sabi ng iba, sabay atras sa takot. Ni isang pasasalamat walang natanggap si Art. Tumalikod sila kay Art. Lumipas ang mga taon. Sa mga palayan, muling namunga ang mga palay. Ang mga kalabaw ay nagtatrabaho ng walang takot. Ang mga bata muling nakakapaglaro sa kalsada kahit gabi. Ngunit sa bawat gabing malamig, may mga bulong pa rin. Si Arturo Andaya, ang binatang kinakatakutan ng mga aswang at tao. Walang nakakaalam kung nasaan na siya kahit ang pamilya niya. Hindi na alam kung nasaan siya. Ang huling habilin niya lang ay may tungkulin siyang dapat gampanan sa mga kapamilya niya. Ngunit paminsan-minsan, may magsasakang nagsasabing nakita nila ang kanyang anino nakatayo sa gilid ng ilog o nakaupo sa ilalim ng puno. At sa isang dapit hapon, may nakakita at nakarinig sa kanya. Bumubulong siya sa gilid ng ilog. Hawak niya ang mutya. Pinagmamasdan ang alon ng tubig. Salamat sa pagbibigay sa akin ng bagong pananaw sa buhay. Gabayan mo ako sa mga susunod ko pang laban. At dito nagtatapos ang kwento. Napaka-interesting ng kwento, di ba? Ang ating kwento ngayong gabi ay tungkol sa dugo ng kadiliman. Ang binatang nakipaglaban sa serpiente ng baryo. Anong masasabi nyo? Gusto nyo ba ng mga ganitong usapan? Huwag kalimutang mag-subscribe. Nagbabahagi kami ng mga unique, supernatural, horror,
at mystery stories 3 beses kada linggo. Kung fan ka ng mga kwento na may temang monster versus monster, good versus evil, mga taong may anting-anting laban sa mga nilalang ng dilim, mga albularyo, mangkukulam, at iba pa, mag-subscribe ka na, i-like, i-share, at mag-comment. Bubusugin namin ang inyong kuryosidad sa kababalaghan. Maraming salamat, hanggang sa susunod. Ito ang Dilaw na Kandila at ako si Sir Sik.